Tuloy-tuloy ang naval blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Isang galaw na sa unang tingin ay simpleng pressure laban sa Iran. Pero sa mas malalim na pagsusuri, tila isang henyong hakbang na biglang nagbaliktad ng kontrol sa isa sa pinakamahalagang lagusan ng mundo na dati hawak at kontrolado ng Tehran. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang Iran ang tinatamaan dito. Ang nangyayari ngayon sa Hormuz ay parang isang senaryo kung saan isang bato ang inihagis ng US pero dalawang ibon ang tinamaan at ang dalawang ibong yan ay walang iba kundi Iran at China. Dahil habang sinasakal ng blockade ang oil exports ng Iran, unti-unti namang naiipit ang China. Kaya ang tanong ngayon, paano naisahan ng US ang China sa likod ng blockade na ito? Ano ang magiging galaw ng Beijing kung tumagal ang pressure at tuluyan silang maipit? Hanggang saan sila handang pumunta at posible bang humantong ito sa direktang sagupaan? At higit sa lahat, gaano kahanda ang Estados Unidos kung tuluyan itong mag-escalate at pumasok ang China sa gulo? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Sa unang tingin ng US naval blockade sa Strait of Hormuz ay may intensyon lamang na kontrahin ang pagharang ng Iran sa naturang lagusan at gawing hostage ang lahat ng bansa na dependent sa langis at mga produkto na dumadaloy rito. Ngunit kapag sinuri ng mas malalim, hindi lang Iran ang target ng blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz, kundi ang China mismo. At dito nagsisimula ang tunay na kwento. Dahil sa likod ng gera na nakikita natin ngayon, may mas malalim na laban. Laban para sa enerhiya, ekonomiya, at global power. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ay sobrang dependent sa imported oil. Halos 70% ng oil na ginagamit nila ay galing sa ibang bansa. At isang malaking bahagi nito galing mismo sa Iran. Pero hindi lang basta oil ang kinukuha ng China. Murang oil. Dahil sa sanctions ng US at Western countries, napilitan ng Iran na ibenta ang oil nito sa mas mababang presyo. At sino ang pinakamalaking bumibili? China. Sa ilang ulat, umaabot sa 20 hanggang 30% discount ang nakukuha ng China mula sa Iranian oil. Ibig sabihin, habang ang ibang bansa ay nahihirapan sa mahal na enerhiya, ang China ay nakakakuha ng consistent at murang supply na nagpapatakbo sa kanilang factories, industriya at buong ekonomiya. Pero may kapalit yan. Dahil ang perang ibinabayad ng China sa oil na yan ay siya ring ginagamit ng Iran para pondohan ang gera nito. Missiles, drones, military operations at proxy groups. Ibig sabihin, habang lumalakas ang Iran sa battlefield indirectly, China ang isa sa nagpapalakas dito. Kaya nang mangyari ang blockade sa Strait of Hormuz, hindi lang Iran ang tinamaan din ang lifeline ng China. At dito pumasok ang sinasabi ng ilang eksperto, mukhang hindi ito aksidente, mukhang planado. Ayon sa mga ulat mula sa BBC News at Forbes, agad nag-react ang China at tinawag nilang irresponsable ang blockade ng US at binalaan na ang ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng international order. Malakas ang statement pero ang tanong, bakit ganito ka-agresibo ang reaksyon ng China? Dahil hindi nila inaasahan ito, sa loob ng maraming taon, ang strategy ng China ay simple, umiwas sa direktang gera. Pero siguraduhin na tuloy-tuloy ang daloy ng resources, lalo na ang langis. At sa kaso ng Iran, parang silent partnership ang nangyari. Habang binabato ng sanctions ang Iran, sinalo ito ng China. Tahimik, strategic at kalkulado. Pero ngayon, biglang pinutol ng US ang isa sa pinakakritikal na ruta ng oil sa mundo, ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% ng global oil supply ay biglang naging choke point na kontrolado ng Amerika. At sa isang iglap, nasa alanganin ang energy security ng China. Ang mas malala pa ayon sa intelligence leaks at defense analysis na lumalabas sa mga international report, may indikasyon na hindi lang bumibili ng oil ang China sa Iran. May mga aligasyon na nagbibigay din sila ng satellite imagery, navigation data at posibleng ilang dual-use military equipment na ginamit umano ng Iran laban sa Amerika. Hindi ito lantaran, hindi ito opisyal. Pero kung totoo, isang bagay lang ang ibig sabihin nito. Kailangan ng China ang Iran at kailangan ng Iran ang China. Hindi lang bilang supplier kundi bilang strategic partner laban sa impluensya ng US. At kung totoo nga ito, lalo lang pinapatunayan na ang blockade ay hindi lang simpleng military move, kundi isang targeted pressure point laban sa China. Ngayon ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng China? Kaya ba nilang magpadala ng Navy sa Strait of Hormuz para protektahan ang oil supply nila?
Sa theory, oo, may kakayahan ang People's Liberation Army ng China. May mga destroyer sila, frigates at long-range deployment capability. Pero sa realidad, sobrang taas ng risk nito. Dahil ang pagpasok ng China sa area na kontrolado ng US Navy ay hindi lang simpleng escort mission, maaaring maging simula ng direktang sagupaan ng dalawang pinakamalakas na bansa sa mundo. At alam yan ng China. Kaya ngayon, nasa gitna sila ng isang napakahirap na desisyon, protektahan ang oil supply nila o iwasan ang isang gera na maaaring hindi na makontrol. Pero paano kung magbago lahat? Paano kung tumagal ang blockade at tuluyang maipit ang China? Paano kapag nagsisimula ng maramdaman sa loob ng China ang pressure? Tumataas ang presyo ng oil imports mula sa ibang bansa. Hindi sapat ang supply mula sa Russia at iba pang suppliers para punan ang nawawala mula sa Iran. At tandaan, hindi lang simpleng oil ang pinag-uusapan dito. Ito ang dugo ng ekonomiya nila. Mga factory, steel plant at shipping hub, lahat yan nakaasa sa tuloy-tuloy at murang enerhiya. Kapag nagmahal ang oil, tumataas ang production cost, bumabagal ang manufacturing, humihina ang exports. At sa isang bansang nakabase ang lakas sa pagiging factory ng mundo, delikado yan. Sa senaryong ito, magsisimula nang makakita ang Chinese government ng mga warning sign, pagbaba ng industrial output, pagtaas ng inflation, pagkakaroon ng unrest sa ilang sektor, at higit sa lahat, pagkawala ng control sa economic momentum nila. Dito na papasok ang pinakamabigat na tanong para sa Beijing. Hanggang kailan sila magtitiis? Dahil habang tumatagal ang blockade ng US sa Strait of Hormuz, parang unti-unting sinasakal ang China, hindi sa battlefield, kundi sa ekonomiya. At kung umabot sa punto na hindi na sustainable ang sitwasyon, may posibilidad na mapilitan silang kumilos. Hindi agad gera, pero isang calculated na hakbang. Halimbawa, magpadala ng Naval Task Force sa Middle East. Hindi para umatake, kundi para protektahan ang kanilang commercial vessels. Officially, escort mission lang, pero sa realidad, isang direct challenge sa US presence sa rehiyon. Isipin mo ang eksena, mga Chinese destroyer at frigates papasok sa Arabian Sea, kasama ang surveillance ships at supply vessels, habang ang US Navy ay nakaposisyon na sa Strait of Hormuz. Isang maling galaw lang, isang maling interpretasyon, pwedeng sumabog ang tensyon, at dito nagiging komplikado ang lahat. Dahil hindi lang US at China ang nasa equation, kasama ang Iran na desperadong maibenta ang oil nito, kasama ang mga proxy group nila tulad ng Houthis na handang mag-escalate, at kasama ang global markets na bawat galaw ay may epekto sa presyo ng oil, shipping at ekonomiya ng buong mundo. Bukod sa pagkapadala ng mga barko, posibleng gumawa ang China ng mas agresibong hakbang, palakasin ang intelligence sharing sa Iran, magbigay ng mas advanced na surveillance data, at posibleng magpadala ng dual-use equipment na pwedeng gamitin sa military operations. Hindi pa rin direktang gera, pero palapit ng palapit. At habang ginagawa nila ito, isang mensahe ang malinaw. Hindi nila hayaang tuluyang mawala ng access sa Iranian oil. Pero kahit ganito, may limitasyon ng China dahil alam nila ang isang direktang sagupaan sa US sa Strait of Hormuz ay hindi lang regional conflict. Pwede itong maging global war. Kaya ang strategy nila ay magiging balanse. Show of force pero iwas sa unang putok, o pressure pero hindi full escalation. Pero ang problema, sa isang lugar na punong-puno ng armas, barko, drones at missiles, minsan hindi mo kailangan ng intensyon para magsimula ng gera. Kahit isang aksidente lang, isang barkong nagkamali ng ruta, isang drone na na-interpret bilang threat, isang warning shot na napagkamalang atake, pwedeng mag-trigger ng chain reaction. At kapag nangyari yan, hindi na hawak ng China, hindi na hawak ng US ang sitwasyon. Dahil habang pinipiga ng blockade ang Iran, unti-unti rin itong itinutulak ang China sa isang sulok kung saan maaaring mapilitan silang pumili, manatiling tahimik at tanggapin ang pagkalugi, o lumaban at tanggapin ang risk ng isang malaking gera. At sa puntong yan, ang tanong ay hindi na kung sino ang mas matalino, kundi kung sino ang handang sumugal. Sa panig ng US naman, ayon sa mga eksperto, handa sila sa ganitong senaryo kapag umabot sa puntong hindi maiiwasan ang mas malaking gera. Ngunit sa kabila nito ay gumagawa pa rin ito ng paraan na pakalmahin ng China sa pamamagitan ng nakatakdang pagbisita roon ni Pangulong Donald Trump upang makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping.
Sa kabilang banda, habang mukhang kontrolado ng US ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin nito na tahimik lang ang Iran. Sa katunayan, lalo silang nagiging agresibo. Ayon sa mga ulat at intelligence developments, ang IRGC ay nagbigay na ng malinaw na mensahe. Anumang puwersa ng US na lalapit o magtatangkang magpatupad ng blockade ay maaaring atakihin. Hindi ito simpleng threat, ito ay operational directive. Sa loob mismo ng Iran, lalo na sa mga probinsya na malapit sa Strait of Hormuz, pinaghahanda na ang mga lokal na commander at puwersa. Ibig sabihin, hindi lang centralized response ang aasahan ng US, kundi decentralized retaliation mula sa coastal missile batteries hanggang sa fast attack boats, hanggang sa drone units na nakatago sa mga isla at baybayin. Lahat pwedeng umatake anumang oras at dito nagiging unpredictable ang laban. Dahil ayon sa mga ulat, sinabi mismo ng IRGC na anumang military presence na lalapit sa strait ay ituturing na paglabag sa ceasefire at sasagutin ng severe response. At hindi ito basta banta lamang. Sa mga nakaraang linggo, nakita na natin kung paano kumikilos ang Iran. Mga barko na tinatamaan ng drones, mga tanker na napilitang umatras at mga ruta na halos tuluyang nawala ng trapiko. At dito pumapasok ang mas malaking problema dahil habang kinokontrol ng US ang ibabaw ng dagat, ang Iran naman ay handa sa hit and run retaliation. Hindi nila kailangang manalo sa open battle, kailangan lang nilang gawing delikado ang bawat galaw ng US. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon dahil hindi lang Iran ang nasa eksena, may isa pang player na mas unpredictable, ang Houthi sa Yemen. Ang Houthi movement na suportado ng Iran ay naglabas na rin ng babala. Kung hindi titigil ang US blockade sa Hormuz, pwede nilang isara ang Bab el-Mandeb Strait at ito ang nakakabahala dahil ang Bab el-Mandeb ay isa sa pinakamahalagang choke point sa mundo na nagkokonekta sa Red Sea at Indian Ocean. Kung ang Hormuz ang gateway ng Middle East oil, ang Bab el-Mandeb naman ang ruta papuntang Europa at Asia. At ayon sa analysis, kahit hindi tuluyang sirain ng Houthis ang shipping lane, kahit banta lang, sapat na para umatras ang mga kumpanya at mga barko. Dahil kapag tumaas ang risk, tataas ang insurance, tataas ang presyo ng langis at babagal ang global trade. At hindi ito hypothetical. Sa mga nakaraang taon, napatunayan na ng Houthis na kaya nilang maglungsad ng missile attacks sa mga barko, magpadala ng drone strikes at targetin ng mga barko na may koneksyon sa US at allies nito. At ngayon, mas malinaw ang mensahe nila. Kung masasakal ang Iran sa ginagawang US naval blockade, sasakalin din nila ang ibang ruta. At dito, nagiging global ang krisis. Dahil isipin mo, kung sabay na magiging unstable ang Strait of Hormuz at ang Bab el-Mandeb Strait, dalawa sa pinakaimportanteng ugat ng global trade ang maapektuhan. At kapag nangyari yan, hindi lang Iran ang lalaban, hindi lang US ang maapektuhan at hindi lang China ang mapipilitan, kundi buong mundo ang madadamay. At dito nagiging malinaw ang isang delikadong realidad. Habang iniisip ng US na kontrolado nila ang laro, unti-unti ring binubuo ng Iran at ng mga kaalyado nito ang isang counter-pressure. Hindi sa isang lugar, kundi sa buong rehiyon. Ngunit habang nakatuon ang mundo sa US, Iran at China, may isang kritikal na detalye na hindi pwedeng baliwalain. Hindi nag-iisa ang US sa blockade na ito. Sa likod ng operasyon, may tahimik pero matibay na suporta mula sa mga bansang direktang naapektuhan ng Iran. Ang mga bansa sa GCC o Gulf Cooperation Council, kabilang ang UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar at Bahrain ay may sariling dahilan kung bakit hindi nila kinokontra ang blockade. Dahil sa kasalukuyang tensyon, sila mismo ang naging target ng mga banta at aksyon na konektado sa Iran. Missile threats, drone attacks, at destabilization sa rehiyon. Kaya para sa kanila, ang blockade ay hindi lang tungkol sa US strategy, ito ay tungkol sa sariling seguridad. At ayon sa mga defense analysts sa rehiyon, may mga punto sa kasalukuyang krisis na umabot sa kritikal na antas ang tensyon. May mga indikasyon na ang UAE ay handang gumamit ng puwersa kung kinakailangan para mapanatiling bukas ang Strait of Hormuz, habang ang Saudi Arabia na isa sa pinakamalalakas na military forces sa rehiyon ay may malinaw na interes na tiyakin na tuloy-tuloy ang daloy ng langis at hindi makokontrol ng Iran ang choke point. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Dahil kung hindi nagkaroon ng ceasefire window, posibleng umabot ito sa isang full-scale regional war.
Isipin mo, hindi lang US laban sa Iran, kundi isang koalisyon ng mga Gulf state na may sariling air force, naval assets at missile systems laban sa Iran. At tandaan, ang Saudi Arabia ay may isa sa pinakamalaking defense budget sa mundo. Ang UAE naman ay kilala sa advanced air force at modern military systems. Kapag nagsanib ang mga puwersang ito, hindi na ito simpleng eskalasyon. Ito ay magiging isang multi-country conflict sa loob mismo ng Middle East. At kung mangyari yan, hindi lang Strait of Hormuz ang magiging battlefield, kundi buong rehiyon. Pero dahil sa ceasefire, na-delay o naiwasan ang senaryo na yan. Napigil kahit pansamantala, pero hindi ibig sabihin na nawala ang panganib. Dahil habang tahimik sa ibabaw, patuloy ang pressure sa ilalim. Balikan natin ang Iran. Sa kabila ng suporta ng China, kahit pa may mga aligasyon ng intelligence sharing at covert assistance, nahihirapan pa rin silang makalabas sa economic chokehold. Dahil kahit may bumibili ng oil nila, kung kontrolado ang ruta, kung binabantayan ang transaksyon, kung hinahabol ang shadow networks, unti-unti silang nauubusan ng opsyon. At dito pumapasok ang mas malaking strategy ng US. Hindi lang nila hinaharang ang Iran, inilalagay nila ito sa sitwasyon kung saan bawat galaw ay may kapalit. At kasabay nito, napipilitan ang China na mag-adjust, maghanap ng ibang supply, magbayad ng mas mahal at mag-isip kung hanggang saan sila makikialam. Dahil dito nagiging malinaw ang isang bagay, ang blockade ay hindi lang military move. Ito ay isang coordinated pressure campaign na sinusuportahan hindi lang ng US kundi ng buong network ng mga bansang may interes na pigilan ng Iran. At habang tumatagal ito, mas lumiliit ang espasyo para sa Iran at tumataas ang pressure sa China. At ang tanong ngayon, kung bumalik ang tensyon, kung mawala ang ceasefire at kung sabay-sabay kumilos ang US at mga kaalyado nito, handa ba ang Iran at handa ba ang China na sumabay? O dito na ba tuluyang magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Ang blockade sa Strait of Hormuz ay hindi lang simpleng military operation. Ito ay isang high-risk, high-reward strategy na direktang tumama, hindi lang sa Iran kundi sa China. Sa unang tingin, mukhang nagtagumpay ang US. Naputol ang daloy ng murang oil ng Iran, nahirapan ang Tehran na punduhan ang operasyon nito, at napilitan ng China na mag-adjust, maghanap ng ibang supply, magbayad ng mas mahal at mag-isip kung paano haharapin ang sitwasyon. At kung babalikan natin ang simula, ito mismo ang pusod ng strategiya ng US. Targetin ang lifeline ng kalaban at pati ang lifeline ng pinakamalaking backer nito. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Talaga bang na-outsmart o naisahan ng US ang China? Sa ngayon, posibleng oo. Dahil napilitan ng China na mag-react sa isang sitwasyon na hindi nila kontrolado. Napilitan silang maglaro sa rules na itinakda ng US. At yon, sa strategic level ay isang malaking panalo. Pero ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Dahil ang China ay kilala sa isang bagay, hindi sila nagmamadali. Nag-a-adjust sila, nagpaplano at naghihintay ng tamang timing. Maaari ngayon nasa defensive mode sila, pero sa hinaharap, pwedeng magbago ang kanilang strategiya. Pwedeng humanap sila ng ibang ruta, magpalakas ng military presence sa ibang bahagi ng mundo o gumawa ng paraan para hindi na sila maipit sa ganitong sitwasyon ulit. At kung mangyari yan, ang kasalukuyang panalo ng US ay maaaring maging simula lang ng isang mas malaking kompetisyon. Isang kompetisyon na hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. At dito nagiging malinaw ang pinaka-importanteng takeaway. Ang blockade sa Strait of Hormuz ay hindi lang tungkol sa langis, hindi lang tungkol sa Iran, at hindi lang tungkol sa China. Ito ay tungkol sa kung sino ang may kontrol sa hinaharap ng global order. At habang pinapanood natin ang mga susunod na galaw, isang bagay ang sigurado, anumang maliit na pagbabago sa sitwasyon na ito ay pwedeng magdulot ng epekto na mararamdaman ng buong mundo. Kaya ang tanong, ito ba ay isang brilliant strategic move o isang delikadong hakbang na pwedeng magpasimula ng mas malaking gulo? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot. Pero isang bagay ang sigurado, nasa gitna tayo ng isang laban na maaaring magbago ng takbo ng mundo at takbo ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.